Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananatili tayong nasa baba. Hindi din sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong nasa itaas. Kaya iwasan natin ang manghamak ng tao. Dahil baka sa susunod na mga araw, buwan o taon ay mabaliktad ang sitwasyon. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-ina na iniwan ng kanilang haligi ng tahanan dahil mas pinili nito ang kayamanan kaysa sa kanila. Subalit sa isang family reunion ay muli silang magkikita at laking gulat ng lahat sa mga sumunod na nangyari. Galing sa isang mahirap na pamilya itong si Lani. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi kaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya. Gustuin man niyang mag-working student ay hindi na niya itinuloy dahil mas pinili niya munang magtrabaho na lamang para makatulong sa mga magulang sa gastusin sa kanilang bahay. Siya kasi ang panganay sa kanila, kaya siya na lamang ang nagsakripisyo na hindi magtuloy sa pag-aaral at mas pinili na magtrabaho na lamang muna. May edad na kasi ang kanyang mga magulang at hindi na kaya ng mga ito ang magdublikayod para sa kanila. Isa pa'y paglalaba na lamang ang trabaho ng kanyang ina. Samantalang ang tatay naman niya ay isang construction worker lamang na ume-extra lamang sa kanilang lugar. Pareho kasing hindi nakapagtapos ang mag-asawa. Kaya naman hindi din sila nakahanap ng magandang trabaho noon sila ay malalakas pa. Kaya naman ito sila ngayon. Walang ipon at isang kahig isang tuka lamang ang kanilang buhay. Kaya naman para makatulong sa mga magulang ay nag-apply itong si Lani sa isang kilalang kumpanya sa Maynila bilang isang janitress. Nanay, tatay, luluwas po ako ng Maynila para makahanap po ako ng trabaho doon. Alam ko pong nahihirapan na kayo sa gastusin. Total nakagraduate na naman po ako ng high school. Okay na po ito para po matulungan ko ang aking mga kapatid sa pag-aaral. Tsaka na lamang po ako babalik sa pag-aaral sa kolehiyo pag nakatapos na po ang mga kapatid ko. Sabi niya sa kanyang mga magulang. Sorry Lani, hindi na talaga namin kaya na mapag-aral ka. Sorry kung kailangan mong lumuwas ng Maynila para lamang matulungan kami sa gastusin natin dito sa bahay. Pasensya ka na dahil hindi mo naman talaga responsibilidad ang paaralin ng mga kapatid mo. Sa totoo lang ay dapat kami ang gumagawa nito. Pero alam mo naman diba, hindi kami nakapagtapos ng tatay mo sa pag-aaral kaya wala din kami napiling magandang trabaho noon. Kaya ito, isa lang akong hamak na labandera at ang tatay mo naman ay pa-extra lamang sa construction worker. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Ano po ba kayo nanay? Wala pong problema. Don't worry po. Naiintindihan ko po ang sitwasyon natin. Huwag po kayo mag-alala. Aayon din po sa atin ang tandana. Sa ngayon ay magtyaga-tyaga lamang po tayo. Pasasaan pa po at makakaraos din tayo. Nakangiting sabi niya pa. Maya-maya pa agad na siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Kayong tatlo, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo ha. Dahil alam niyo naman ang hirap ng buhay natin, di ba? Huwag kayo papasaway sa mga magulang natin. Tumulong kayo sa gawaing bahay at huwag masyadong magpapasaway. Natanda na mga magulang natin, kaya dapat hindi na sila nai-stress. Alam ko naman na mababait kayong mga bata. Basta babawi si ate sa inyo ha, pag nakapagtrabaho na ako sa Maynila. Palagi ako magpapadala dito pag may sahod na ako. Basta tiyaga-tiyaga lang tayo. Makakaraos din tayo sa hirap ng buhay natin. Pagbibilin pa niya sa kanyang mga kapatid. Opo ate, hindi po kami magpapasaway. Tsaka mas gagalingan pa po namin ang pag-aaral. Mag-iingat ka po sa Maynila. Mamimiss ka po namin. Sabi ng tatlo sabay niyakap ng pagkakahigpit ang kanilang ate. Siya, sige na, mauna na ako sa inyo. Tandaan nyo, mahal na mahal ko kayo. Huling sabi nito bago tuluyan ng nagpaalam. Lumuwas siya ng Maynila dala lamang ang 2,000 pisong pera na naipon niya noon.
Mabuti na lamang at may titigilan siyang kamag-anak sa Maynila. At pansamantala munang doon titigil habang naghahanap ng trabaho. Mabuti na lamang at mabilis din siyang natanggap. Natanggap siya bilang tagalinis ng mga dumi sa kumpanya. Na sa madaling salita, isa siyang janitress. Isang janitress na mababa ang tingin ng karamihan sa trabahong ito. Mabuti na lamang at hindi mapili sa trabaho itong si Lani. Kaya wala na siyang pagdadalawang isip na tinanggap agad ang trabahong iniatang sa kanya. Isa pa'y wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Lalo na ngayon na kailangan niya ng trabaho para makapagpadala kaagad ng pera sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Samantala, mabilis na lumipas ang araw at agad na siyang nakapag-umpisa sa trabaho bilang isang janitress. Iba't ibang empleyado ang kanyang nakakasalamuha. Meron ditong masasama ang ugali at meron din namang mababait. Bago kang janitress dito, sabi ng isang babaeng nakapustura habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Opo, unang araw ko pa lamang po dito. Nakangiti naman niyang sabi dito. Bago ka lang pala dito. Pwede mong pakiwalis din ng pwesto ko sa office dahil ang dumi-dumi na. Ilang araw kasi akong nawala dahil nagbakasyon ako. Maarting sabi ng babae. Opo, sige po. Maya-maya po pagtapos ko dito. Punta po ako sa office nyo. Sabi niya kahit alam naman niya na hindi nasakop iyon ng kanyang trabaho. Hindi pwedeng mamaya. Pag sinabi ko ngayon mo linisin, dapat linisin mo na. Ano ba yan? Pag wala talagang pinag-aralan, ang hirap umintindi. Bilisan mo dyan at ayaw ko ng babagal-bagal. Sabi pa ng maarting babae. Dahil sa takot ay agad nang pumunta si Lani sa office ng babae upang linisan ito. Ano ba naman to? Kabumabaing tao. Pati ba naman mga panty liner niya yan dito pa sa table niya? Hindi ba siya nahihiya sa mga kasamahan niya? Kung makapagsabi ng walang pinag-aralan, parang mas masahol pa siya sa walang pinag-aralan. Natatawa niyang sabi sa isip. Madali na niyang nilinisan ng lamesa at baka maabutan pa siya ng mataray na ginang. At ilang minuto lang ang lumipas ay natapos na niya ito. Ngunit nang bababa na sana siya ay bigla naman siyang nakarinig ng bulungan mula sa kalapit na table. Pare, may bago janitress ata. Pero kakaiba siya. Maganda siya. Hindi siya bagay sa trabaho niya na janitress. Pwedeng-pwede na yan sa'yo pare. Tingnan mo maganda, makinis at maputi pa. San ka pa? Tsaka mukha mabait naman. Yun nga lang, janitress lang. Narinig niyang sabi nito. Ano ka ba naman pare? Lahat na lang ibinugaw mo sa akin. Tsaka ano ka ba? Baka marinig ka niyan. Ang lakas-lakas pa ng bunganga mo. Ikaw talaga kahit kailan. Napakapasaway mo. Narinig namang sabi niya pa sa isang lalaki. Ang hindi nila alam ay lihim na narinig nila ang kanilang usapan. Napayoko na lamang siya nang marinig ang sinabi ng isang lalaki na isa lamang siyang hamak na janitress. Ngunit hindi na lamang niya pinansin iyon at nagbandali na lamang siyang lumabas. Baka kasi makarinig pa siya ng masasakit na salita mula sa mga ito. Pinagpatuloy niya ang paglilinis pagkalabas ng pintuan. Pinunasan niya ang maduming sahig sa dinadaanan ng mga tao. Habang nagpupunas ay bigla siyang nagulat nang may magsalita sa kanyang likuran na malaking boses. Hello miss, tawag sa kanya ng isang lalaki. Napalingon naman siya at tiningnan kung sino ang lalaki na tumawag sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ang lalaki sa office na pinag-uusapan siya kanina. Hello din po sir. Ano po ang kailangan niyo po? Magalang niyang tanong dito. Sa tingin niya kasi ay mataas ang posisyon nito base sa suot nitong damit. Hi, alam kong narinig mo ang pag-uusap namin kanina ng kumpare ko. Pasensya ka na sa mga nasabi niya. Ganun lang talaga yon. Walang kontrol sa sinasabi kahit nakaka-offend na.
By the way, ako nga pala si Raylan. Ako ang manager sa kumpanya na ito. Ikaw, ano ang pangalan mo? Nakangiting tanong nito. Ako po si Lani. Bago lamang po ako dito. Sa katunayan nga po ay ngayong araw po ang first day ko. Nahihiyang tugon naman niya. I see. Taga saan ka? Tanong pa nito. Taga-probinsya po ako, sir. Taga Quezon po ako. Pero dito po ako naninirahan ngayon sa Maynila sa mga kamag-anak ko po. Sabi pa niya. Ganun ba? Nice. Maganda dyan sa probinsya. Tahimik at presko ang hangin. Hindi tulad dito sa Maynila. Sobrang ingay. Sabi pa nito. Opo, maganda po sa province. Tahimik po at mapayapa ang buhay. Pero andito po kasi ang trabaho sa Maynila. Kaya nakipagsapalaran po ako dito. Sabi niya pa. Maya-maya ay nag-excuse na itong si Lani. Excuse me po, sir. Tatapusin ko lamang po itong trabaho ko. Madami pa po kasi akong lilinisin. Nahihiya nitong pagpapaalam. Oh, it's okay. Sige, tapusin mo na yan. Sana ay tumagal ka dito sa kumpanyang ito. Pag may problema, pwede kang magsabi sa HR natin para maaksyonan ha. Sabi nito. Ngunit tanging tangula lamang ang sinagot niya dito bago umalis at nagpatuloy sa paglilinis. Mabilis na lumipas ang oras at nakauwi na siya ng bahay. Napagod ang kanyang katawang lupa dahil sa dami ng nilinis niya. Pero hindi na niya yun ininda. Dahil para sa kanyang mga magulang at kapatid ay kakayanin niya ang lahat ng pagod. Kamusta naman ang unang araw sa trabaho, Lani? Tanong ng kanyang tiyahin na si Aling Jenny. Okay lang naman po, tita. Ito, medyo pagod po. Dami po kasing tinatrabaho kanina. Pero okay lang po. Siguro'y naninibago lang po ako. Pag nasanay na po ako, makaka-adjust din po ang katawan ko. Sabi niya pa sa kanyang tiyahin. Oo, ganun talaga. Sa una lang pagod. Pero pag nasanay ka na, hindi ka na makakaramdam na masyadong pagod. Siya sige, kumain ka na muna dyan. At pagkatapos, ay magpahinga ka na din. Maaga ka pa bukas. Sabi pa ng kanyang tiyahin. Labis-labis ang pasasalamat ni Lani sa kanyang tiyahin. Dahil napakabuti ng puso nito para sa kanyang pamilya. Dati kasi noong bata pa siya ay palagi din itong nagbibigay ng tulong sa kanilang pamilya. Ito lang kasi ang pinalad sa magkakapatid ng kanyang nanay at nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho sa Maynila. Isa itong manager ng malaking kumpanya. Samantala matapos makakain ay nagpaalam na siya sa tiyahin na papasok na siya sa kwarto. Pagpasok ay agad na bumagsak ang kanyang katawan sa malambot na kama dahil sa labis na pagkapagod. Bago matulog ay tinawagan niya muna ang kanyang mga magulang at kinamusta. Matapos ang kanilang maigsing usapan ay nilagay na niya ang cellphone sa table sa harap niya. Napapaidlip na siya ng mga oras na yon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong tiningnan muli at nakita ang dalawang mensahe. Hello Lani, kamusta? Ako to, si Raylan. Nabasa niya sa mensahe. Labis siyang nagulat dahil sa mensaheng ito. Nagtaka siya kung bakit nalaman nito ang kanyang cellphone number. Kaya naman nag-type siya sa cellphone at tinanong niya ang manager kung kanino nakuha ang number niya. Sorry kung bigla kitang minessage. Sa resume mo na pinasa ko nakuha ang cellphone number mo. Sabi nito sa text. Magre-reply pa sana siya ngunit hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Kaya naman kinabukasan, paggising niya ay nakita niya ang ilang mensahe pa na hindi niya binasa. Alam mo ba na gusto kita? Unang kita ko pa lang sa'yo, ay nabighani na ako. Dahil sa taglay mong ganda. Kaya naman nung nag-iisa kay agad kitang kinausap. Dahil chance ko na yun para makilala ka. Huli nitong mensahe na nabasa niya. Kaya naman pagkapasok ni Lani sa kumpanya ay naiilang siyang tumingin sa kanyang manager.
Di siya makaharap dito dahil sa inamin nitong nararamdaman. Ngunit sadyang makulit ito. Habang nag-iisa siya sa paglilinis ng hallway ay kinausap siya nito. Lani, seryoso ako. Sana naman ay pagbigyan mo ako. Na makadate ka man lamang mamayang gabi. Seryosong sabi ng lalaki. Dahil sa pamimilit ng lalaki ay wala siyang nagawa kundi sumang-ayon na lang sa gusto nito. Pagkatapos ng buong araw na trabaho, ay umuwi muna siya sa bahay at nagpaalam sa kanyang tiyahin bago pumunta sa lugar na pagkikitaan nila ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas habang nag-aantay ng masasakyang jeep, ay biglang may pumara sa kanyang magarang sasakyan. Nakita niya doon ang kanyang manager na nakasakay sa loob. Lani, sakay ka na. Sinadya ko talaga na sunduin ka na. Maggagabi na kasi at lalo ka lang tatagal kung magkukommute ka. Sabi ng lalaki sa kanya at agad na din siyang sumakay. Dinala siya ng lalaki sa isang mamahaling restaurant at doon sila nag-usap. Madami silang napag-usapan tungkol sa mga buhay-buhay nila. Labis naman na natuwa si Lani sa kanyang manager dahil sa pagiging mabait at sweet nito. Isa pa ay hindi din naman maikakaila sa lalaki ang itsura nito dahil gwapo din naman ito at matikas pa ang katawan. Matapos noon ay halos araw-araw na silang nagkikita. Palagi din siyang hinahatid ng binata sa harap ng kanyang bahay. Hanggang sa hindi na niya namamalaya na unti-unti na siyang nauhulog sa lalaki. At ilang buwan pa ang lumipas ay sinagot na niya ang lalaki. Ngunit kahit may boyfriend na siya ay hindi pa din niya nakakalimutan ng kanyang pamilya. Isang araw ay inaya siya ng boyfriend sa isang birthdayan at pinakilala siya sa mayayamang kaibigan. Mga pare, girlfriend ko nga pala, si Lani. Pagpapakilala nito. Wow pare, mukhang nakaswerte ka. Ang ganda ng girlfriend mo at mukhang mabait pa, sabi ng isa niyang kaibigan. Dahil may girlfriend ka na, kailangan tumagay kayong dalawa. Cheers! Para sa kaibigan natin na may girlfriend na, sabi ng babaeng medyo lasing na bago sila binigyan ng isang punong wine sa baso. Wala naman nang nagawa si Lani kundi tagayin ng alak. Kahit hindi siya nagiinom ay pinilit niyang tagayin ng mga ito dahil sa pakikisama. Hindi naman namalaya ni Lani na napasarap na sila sa pag-iinom. Nakaramdam na siya ng pagkalasing kaya binulungan na niya ang boyfriend na umuwi na sila. Agad naman nagpaalam na ang lalaki sa mga kaibigan at agad na umalis na din. Lasing na din kasi ito at magdadrive pa siya. Habang nasa biyahe ay hindi inasahan ni Lani ang ginawa sa kanya ng boyfriend. Tumigil ito sa isang tabi at hinalikan siya. Hindi na naman nakapalag si Lani sa ginawa nito dahil sa kalasingan at isa pa, mahal na din niya ang lalaki. Maya-maya pa ay diniretso ang sasakyan sa loob ng motel. Medyo kinakabahan siya sa mangyayari sa kanila. Pero hindi na siya pumalag dahil handa naman siya na ibigay ang pagkababae niya sa lalaking pinakamamahal niya. Sadyang ganun ata talaga pag mahal mo ang isang tao. Ay handa mong ibigay ang lahat para sa kanya at para mapasaya lamang siya. Samantala sa loob ng motel ay ibinigay niya ang lahat-lahat sa lalaki. Pinaubaya niya ang kanyang sarili nang walang pag-aalinlangan. Samantala sa kabilang banda naman, ilang buwan matapos na may mangyari sa kanila ay agad na nabuntis itong si Lani. Dahil sa nangyari, kinausap nila ang magulang ng lalaki dahil nais na nilang magpakasal. Ngunit hindi niya inasahan na naging reaksyon ng mga magulang ng kanyang boyfriend. Nagalit ito at halos maliitin ang kanyang pagkatao. Diyos ko Raylan, magpapakasal ka sa isang hamak na janitress? Humanap ka naman ng babae na babagi sa'yo. Hindi ang ganang kababang babae. Galit na sigaw ng mami ng lalaki. Pero ma'am, mahal ko po si Lani.
Tsaka buntis na po siya. Magkakaapo na kayo sa akin. Ayaw niyo po ba yun? Sabi ni Raylan. Kung magkakaapo lang din ako sa babae na yan, ay wag na. Basta itong tandaan mo, Raylan. Pag hindi mo hiniwalayan ang babaeng yan ngayon din, ay hindi ko ibibigay ang lahat ng yaman ng pamilya natin sa iyo. Sumisigaw na sabi naman ng ginang. Kaya naman naipit itong si Raylan. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin niya. Kaya naman isang desisyon ang ginawa niya. Sorry Lani, pero mas pipiliin ko ang kayamanan na ipamamana sa akin. Pikit matang sabi ng lalaki. Nagulat naman si Lani sa naging desisyon nito. Ano Raylan? Pababayaan mo kami ng anak mo? Ipagpapalit mo kami ng dahil lang sa pera? Anong klase kang lalaki? Umiiyak na sabi ni Lani. Ipalaglag na lang natin ang bata. Total ay hindi pa naman siya ganap na tao, di ba? Dugo pa lang naman yan, di ba? Pasensya ka na. Sa totoo lang ay hindi pa talaga ako handang magkaanak. Sabi pa nito. Ngunit hindi pumayag itong si Lani sa nais ng boyfriend. Kaya naman walang lingon-lingon na umalis na lamang siya. At nag-resign na sa kumpanya at umuwi na lamang ng probinsya. Matuling na lumipas ang mga taon at nanganak na din itong si Lani. Iniiwan niya ang kanyang anak sa kanyang mga magulang at muling bumalik sa Maynila at nagtrabaho. Dahil kailangan na kailangan niya ng pera para sa gatas ng kanyang anak at para makapagbigay din ng konting tulong sa mga magulang at kapatid na nag-aaral. Samantala sa kabilang banda naman ay natanggap siya bilang production operator. Naging maayos ang kanyang pagtatrabaho at ilang taon nang lumipas ay mabilis siyang na-promote bilang supervisor. Hindi lang doon natapos ang kanyang swerte dahil pinadala siya sa ibang bansa ng kumpanya para doon magtrabaho. Naging maayos naman ang trabaho niya sa ibang bansa at sumasahod siya ng halos 100,000 buwan-buwan. Kaya naman nabibigay niya na ang pangangailangan ng kanyang anak at mga magulang. Pag-uwi niya sa Pilipinas ay nagtayo siya ng isang maliit na negosyo na paggawaan ng mga box. Sinwerte din siya sa negosyo niya at mas lalo itong lumago. Dahil sa dami ng mga customer ay nagpagawa na siya ng malaking building para doon na gawin ang lahat ng mga orders. Nag-hire din siya ng madaming tao para mas mapabilis ang trabaho. Dahil sa pagiging successful ng kanyang negosyo, ay kinuha na niya ang kanyang pamilya sa probinsya at tinira sa malaking bahay na pinagawa din niya. Isang araw ay may tumawag sa kanya na hindi kilalang numero. Ikinagulat niya nang marinig doon ang boses ng dati niyang boyfriend. Gusto daw kasi nitong makita ang kanilang anak kaya siya tinawagan ito. Halos pumutok ang kanyang litid sa sinabi ng dating boyfriend. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili na magalit at pumayag na lang sa gusto nito. Dahil ito na din ang tamang pagkakataon para ipamukha sa kanila na ang dating minamaliit nila na janitress ay isa ng successful na negosyante at CEO. Kaya naman kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ng kanyang ex-boyfriend kasama ang anak nila. Hinatid sila ng personal driver nila sa medyo kalayuan sa bahay ng lalaki. At nang makarating sila ay agad na sila lubong ng lalaki ang anak na nasa edad na 10 taon na. Hindi naman nagulat ang bata dahil hindi naman nilihim ni Lani kung sino ang tunay nitong ama. May family reunion pala ang pamilya nila kaya inimbita sila nito. Agad silang dumaan sa gitna ng red carpet at lumapit sa dalawang mag-asawa na nakaupo sa VIP. Nakaramdam si Lani ng konting kaba nang makita ang nanay at tatay ng ex-boyfriend niya na naging dahilan ng kanilang paghiwalay noon. Tulad ng dati ay mababang uri pa din ng babae ang tingin sa kanya ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya papayag na maliitin dahil alam niya na may ibubuga na siya sa mga ito. Andito pa lang dati mong girlfriend na janitress. Maaari ka nang makauwi babae dahil ang apo lang namin ang kailangan namin dito. Mataray na sabi ng ginang. Akala ko po ba sabi ninyo,
ay wala kayong pakialam sa magiging apo ninyo kung ako lang din ang magiging nanay nito. Bakit ngayon ay parang gusto niyo na po siyang makuha? Palaban na sabi ni Lani. Iba nang tapas ng bunganga mong babae ka. Janitress ka lang naman. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo ka namin at kaya kitang ipakaladkad anumang oras kong gustuhin. Mataray na sabi pa ng ginang. Para sabihin ko sa inyo, hindi na ako natatakot sa mga pagbabanta niyo sa akin. Dahil unang-una sa lahat, hindi na ako ang janitress na minamaliit niyo noon. Palaban na sabi pa niya. Hindi na nakatiis ang ginang at pinakaladkad itong si Lani. Kaya naman nagkagulo ang lahat ng mga bisita. Ngunit natigilan ng ibang mayayamang kamag-anak nila nang mapansin ang babaeng kinakaladkad ng mga gwardya. Oh my God! Bakit niyo sinasaktan si Ma'am Lani? Itigil niyo yan! Tumigil kayo! Natatarantang sabi ng isang milyonaryang bisita. Napatingin naman ang ginang nang may pumigil sa utos niya sa mga gwardya. Bakit mo pinapatigil na kalad ka rin ng babaeng yan? Isang hamak na janitress lang yan. Hindi yan nararapat para sa pamilya na to. Galit na sabi ng ginang. Nagkakamali ka. Dahil ang babae na sinasabi mo na isang hamak na janitress lang, walang iba, kundi ang may-ari ng Lani's Company na pinagtatrabahuhan namin. Siya ang CEO namin. Bulgar pa nito. Halos mamutla ang lahat sa kanilang narinig. Lalong-lalo na ang pamilya ng ex-boyfriend niya. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang dating janitress na minamaliit nila noon ay isa na ngayong makapangyarihang CEO. Dahil sa nangyari ay humingi ng patawad ang mga ito. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na mapapatawad ni Lani ang pamilyang minsan ay nang alipusta sa kanya. Dahil doon ay kinuha na niya ang kanyang anak at hindi na pinahiram sa mga ito. Labis-labis naman ang pagsisisi ng dati niyang boyfriend at ng pamilya nito dahil hindi nila inasahan na magiging matagumpay ito sa buhay. Ang minamaliit nila ay mas mayaman pa pala sa kanila at wala pa sila sa kalingkingan nito. Ngayon ay labis ang kanilang kahihiyan dahil sa mga nalaman nila kay Lani. Ang masaya sanang reunion ng kanilang pamilya ay hindi na natuloy dahil sa kaguluhang naganap. Ngayon ay masaya na si Lani dahil hindi na niya mararanasan ang pangmamaliit ng kahit na sino. Dahil ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.